Okay mga bossing, so next topic na tayo. CSS specificity and inheritance. So itong dalawang to, magkaibang topic to or magkaibang lesson to. Pero pinagsama ko siya sa isang video para malaman natin yung pagkakaiba ng dalawa. Okay, let's start. Mag-start tayo sa specificity. So, yung specificity, yun yung term na sinasabi ko or yun yung rule na magdedetermine kung alin sa apat yung susundin or yung mauuna sa CSS. Okay? So, whatever na i-specify ng developer doon sa CSS is yun yung mag-a-apply. Okay? So, nahati siya sa apat. So, yung A, yun yung pinaka-ina-apply or pinakaunang ina-apply ng CSS. B, syempre second na ina-apply ng CSS. C, yung third and fourth, yung pinaka-list na ina-apply ng CSS or yung pinaka-list priority niya pagdating sa application ng CSS. So, kapag present yung A, magta-toggle siya as 1. Pag present yung B, magta-toggle siya as 1. And so on and so forth. Pag hindi naman, 0. So, ganito yung example niya. So, start na tayo. So, kapag inline down, ito, kung napapansin nyo, 1 is equals to A, 0 is equals to B, second 0 is equals to C, third 0 is equals to D. Ibig sabihin, yung inline daw, yung pinaka first priority niya, CSS. So, kapag may inline, na ino-override niya lahat ng other CSS na makita niya, kahit anong type of selector pa yung ginamit ng CSS. Mapa internal or external man yan. Okay, so sabi dito sa definition, inline styles are applied directly to the element in the style attribute and will always override external or internal CSS rules. So, yun yung ibig sabihin ng specificity ng inline. Okay? Again, pag inline, lagi niyang inuuna dahil applied directly siya sa element ng HTML. So, let's take a look at this example. Okay, so gumawa ulit ako ng file. Ngayon naman, gagawin natin, gawa tayo ng bago syempre. Head, style. Pagpasensyaan nyo, nag-download ako ng extensions para mas cute ang coding ko. Body. Ayan. Gawa na tayo ng example. Div. And then, div. Dalawa. Is div. Apply tayo ng inline. Style is equals to color red. Yan. Then refresh. Okay. So, hindi natin makikita yung difference dyan dahil isa pa lang yung ginagamit natin, which is yung inline. So, let's move on para makaproceed tayo at malaman natin yung difference ng mga specificity. Next one is yung ID selector. So, dito ang specificity niya 0, 1, 0, 0. ID selectors are very specific and will override class selectors, type selectors, and universal selectors. Pero, list priority siya compared to inline CSS. Okay? Let's try it in our example. Okay, so dito, meron na akong inline. Pero, nadagdagan natin ng ID. ID selector daw eh. Sabi. Test. Div. Color blue. Save. Then, tignan natin kung mag-a-apply ba yung blue or red pa rin yung i-apply niya. Ayan. So, nakita nyo, hindi siya nag-apply dahil priority pa rin si inline. Yun yung specificity. Okay. Nag-a-apply ka lang ng ruling kung ano yung dapat na masunod na CSS. Pero, pagka dito naman, kumwari, wala namang, di tayo gumamit ng inline. This is div 2.
Ayan, ibig sabihin, hindi nag-apply tong blue dahil nga naka-ID tayo, pero itong red, nag-apply dahil naka-inline naman tayo. So, dito, wala naman tayong ID na test div, kaya hindi siya nag-apply. Okay, so yun yung specificity ng ID selector. Alright, so malinaw. Let's move on. Okay, so dito, 0010 na. Ibig sabihin, least priority siya compared kay ID selector and syempre kay inline. Pero, priority siya compared sa last na 0. So, ito si class selectors, attribute selectors, and pseudo classes. So, itong tatlong to, same lang sila ng specificity. Kaya, pinagsama-sama ko. So, these selectors are more specific than type selectors but less specific than ID selector. So, let's try. Apply na natin tong tatlo. Yan, sabi, class selector. Apply tayo dito ng class. Test class. Yan. And then, dito, apply naman tayo ng attribute class. Sudo, i-apply natin siya sa pa. Or, i-save na lang natin. Okay, so dito, apply tayo ng test class. Test class. Color green. And then, apply tayo ng pseudo class. Pseudo class na apply pa pala tayo ng isa dito. Yellow. So, ang pseudo class, gagamitin natin is hover. Ibig sabihin daw, pag hinover natin dun sa element, should be magta-turn into yellow. Okay. So, now, ano pa ba? Pseudo classes, selector, class, attribute. So, apply tayo dito ng attribute. Class equals to test class. So, ang color naman, pink. Yan. Check natin kung alin dito yung unang mag-a-apply. Okay. So, dito meron na tayong, teka lang, baguhin ko lang to. Test na lang to. Yan. So, meron tayong green. Meron tayong attribute, which is ito. Dahil meron tayong attribute class. And then, gumamit tayo ng the exact value, which is equals to test. Kaya, naging pink siya. Pero, yung hover, nag-apply siya dahil nag-hover tayo dun sa second element na merong test class. Pseudo class kasi ito yung hover. Ayun. Pero sa first element, kung mapapansin nyo, hindi siya nagbabago. Kahit kahit naka test class siya, dahil nga, priority pa rin, again, yung inline. Okay? Malinaw? Pero kapag tinanggal natin to, check naman natin kung ano mag-a-apply sa ID tsaka sa class. Sabi kasi 0100 yung ID pero sa class is 0010. So let's try. Ayan, naging blue na siya. Try natin kung magbabago. Hindi pa rin. Dahil nga specificity ng ID yung nauna. Okay? So let's move on na. Okay, so dako na tayo sa list 1, priority or specificity. Yun yung selectors or type selectors and pseudo elements. So, dito meron binanggit na pseudo elements. Pero kanina may binanggit na pseudo class. Ano na ba ang pagkakaiba nilang dalawa? So, for context, by this example, yung pseudo elements always starts with double colon, while pseudo class always starts with single colon. So, magkaiba yung property and value ng pseudo elements na tinatanggap niya versus kay pseudo class. So, pseudo class nagpa-function lang siya like any other selectors, while pseudo elements could have
a different display or different property and value. So, meron akong separate topic na gagawin para dyan. And then, wag muna nating ilapat as example. So, ang gagawin natin example is type selectors lang. Okay, let's take a look at this example. So, dito meron akong ginawang additional div na this is div 4. Apply natin yung type selector specificity. So, div, lagyan natin ng color orange. Yan. Then, save. Tapos, refresh natin HTML. Yan. So, nag-apply siya dito. Dahil nga siya yung list priority. And then, walang ruling nakasali dito sa nauna. Dahil, mag-isa lang siya eh. Pero, pag nilagyan natin to ng class or ID, mag-a-apply yung mga much more likely prioritize over type selector. Okay? So, yun lang. Type selectors, also known as element selectors like div, p, and a are list specific. So, kung wala silang masyadong specification or specificity like attributes or IDs, mag-a-apply yung style na nilagay mo. Okay? So, let's move on. Okay, pagdating naman sa combine selector, depende sa specificity yung magiging definition niya. Dahil by definition of this specificity is calculated by adding up the specificity values of individual selectors. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung specificity ng kanilang selector na napili ng user is i-add lang at yun yung mag-a-apply based on naging result. So, ano ibig sabihin nun? Let's take a look at this example. Alright. So, meron ako dito ang gagawing additional div. Then, lagyan natin ng parent-child na P. This is P1. Yan. So, meron ako dito ang type selector na dalawa. Lagyan natin ang comment. Ay, tatlo. Div parent child p color violet. So, meron ako ditong specificity na div and p. So, first, div is equals to 0001. Okay. And then, yung P element is considered as 0001 din. So, ang result niya, ang i-add mo lang, div and P is equals to 0002. So, yan yung magiging specificity niya. Ayun. Pinag-add niya lang yung specificity. So, ang priority niya ngayon is second or 2. Ibang usapan kapag may iba pang selector or specificity na kasali. So, let's add another. Check natin kung ano yung mag-a-apply dyan. Div 5. Apply tayo ng isa pa. Class. Div. Apply natin sa loob. Then, meron ako ditong div. Ayan. So, dito, gumamit ako ng class. And then, by ruling, sample na lang natin ito. Then, lagay tayo dito. Dagdagan lang natin to. So, ang dadagdag natin is class. Class div. Ayan. So, div. Ito daw yon. Merong div sa loob, which is descendant. And then, merong P na parent-child element. So, P2 na lang to. Yan. So, by ruling again, meron akong div 002, pero meron pang isa. Si class na .div. So, .div, meron siyang specificity na
0, 0, 1, then 0. Then ang ending result, dot div plus b is equals to 1, 0, 0, 1, 2. So, ganyan yung magiging specificity rules niya. Okay? And then, let's check kung ano din dyan yung mag-a-apply sa dalawa or kung both ba mag-a-apply sa magkaibang element. Okay? So, let's check this one. Burahin muna natin para di makalat. Gawin natin color, ano ba? Brown. Yan, refresh. So, ang ending, nag-apply yung 4. So, ano nga, i-trace natin ngayon kung saan nanggaling yung itong orange, itong fuchsia, itong orange na isa, and then fuchsia. Okay, so let's start dito sa div. Second div 4. This is div 4. So, dito, nag-apply na orange yan dahil meron tayo ditong universal selector. Dahil dito nga sa ating div, meron akong wala naman kasing nakalagay na attribute or ID dito. Kaya nag-apply yung orange na color. Okay? So, pagdating naman dito sa first paragraph, nangyari, naging fuchsia siya dahil parent-child na P and then div relationship yung CSS natin. Okay? Or yung naging selector natin. Combination selector. Okay, kaya naging violet siya. Hindi pala po siya violet. And then dito sa last, ganun din. Meron tayong div dito na walang attribute or ID. Kaya naging orange din siya. Pero doon sa ating P, meron tayong specific ruling na ginawa, which is brown. Kaya nag-apply dito is color brown. Okay ba? Medyo magulo? Okay lang yan. Kalma lang. So, dapat alam din natin yung specificity. Kaya, para pag nag-trace tayo ng mga errors or issues, magtataka ka, bakit hindi nag-apply itong CSS na to? In-apply ko ganyan. So, dapat alam natin specificity para maayos nating ma-format yung ating mga CSS. And then, dapat alam din natin kung kailan ba dapat sila gamitin. Alright? So, let's move on na. So, dito naman, yung walang ruling or walang one nakasali. Ibig sabihin, least priority talaga siya. So, yun yung universal selectors and wildcards. So, let's check. Tagal lang tayo dito ng wildcard. Color white. And then refresh. Yan, wala nag-apply kasi lahat yan merong kaakibat na kulay. Pero pag tinanggal natin to, yan, nag-white yung iba dahil yung least priority doon sa kanina, which is yung type na may 1, is tinanggal natin. So, ganun lang. Balik na natin ulit. Yan. Alright, meron tayong specific na ginagawa kapag gusto natin ma-override lahat ng specificity calculations. Okay, pero dapat maingat tayo dahil pag ginawa natin to, kahit na anong bago natin sa CSS natin, especially pagka alam natin mag-specificity, is hindi na mag-a-apply dahil sa dagdag na role na to na ginagawa natin madalas din sa CSS. Alright, so dito naman, gagawin natin yung div. Gawin natin color black na lang. Yung important din sinasabi doon is additional lang value. So, lagyan natin exclamation point and then important. So, let's check kung ano mangyayari. Yan. So, kung papansin nyo, lahat ng specificity is na override dahil sa specific na syntax na to, which is yung exclamation point and then important. Magagamit natin siya, actually, pagka may gusto tayong i-override na rule. Pero, delikado din siya gamitin at the same time. Dahil once na nakalimutan natin na meron palang ganyan, mahirapan tayo mag-trace kung saan ba nanggagaling yung CSS na hindi nagbabago. Okay, especially pag gusto nating improve yung ating CSS in the future. So, yun lang dapat nating alam for now. Alright?